Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang tungkol sa mga top cryptocurrencies to watch sa loob daw ng linggo na ito ayon po kay Crypto News. At ito po ay ang Bitcoin, Near at si Bonk. At bago po tayo magpatuloy, nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi po rito ay the global cryptocurrency market recorded mixed sentiments last week, witnessing a major upswings and declines. The total market cap remained flat at $1.66 trillion. Amid the roller coaster ride, crypto assets Bitcoin BTC or Near Protocol Near and Bonk made noteworthy moves. Kaya yan daw po yung kabuuang crypto market or global crypto market ay nakapagtala po siya ng mga iba't ibang mga sentiments. Yan, mga behavior, mga emotion po yan. Ibig sabihin ng sentiments na yan nitong nakalipas na linggo na ito. At atin pong nasaksihan yung matitinding mga pag-angat at pagbagsak ng mga presyo ng iba't ibang mga cryptocurrencies. At yung total market cap po ay nananatiling nasa $1.66 trillion. Kaya yan. Meron po tayong ayon po rito kay Crypto News ay mukhang may maipapakita pong magandang performance itong si Bitcoin, si Near Protocol at saka si Bonk. Ayan, Bitcoin retest $45,000. The week began on favorable grounds for Bitcoin and the rest of the crypto market amid sustained discussion about the upcoming spot BTC ETF. Bitcoin began the week at $42,146, slipping into the new year with an uptrend that saw it finally clinch the $45,000 mark. Yan po yung naganap na pangyayari nung nakalipas na performance ni Bitcoin kung saan ay nahit po niya ang $45,000 at pinakiramdaman po niya ang presyo na ito. The asset failed to reach this price mark despite its massive surges from October to December 2023. The renewed optimism brought by the new year triggered a rally to a 21-month high of $45,894 on January 2, as industry commentators stress an imminent approval of the multiple ETF applications. Kaya yan ang nagdulot po nito. Yan, sa pag-angat ni Bitcoin sa presyong ito, $45,894 nitong January 2 ay dahil po sa may industry commentators ang naglabas po ng kanilang pahayag na nalalapit na po ang approval ng multiple ETF applications. Kung pag sinabi po nating multiple ay marami daw po. At meron pa ako natatandaan na nakapagsabi na sabay-sabay daw po na i-approve yung mga malalaking applications ng mga financial institution. Kaya kung pag mangyari yan ay talagang matindi po talaga ang magiging pagsabog sa presyo ni Bitcoin. Kaya marami pong naghanda. Kaya marami pong bumili ng kanilang mga Bitcoin. Kaya yan po yung nagdulot ng buying pressure dito kay Bitcoin at yan nga ang mga posibleng dahilan kung bakit umangat siya rito sa ganito kataas na presyo noong January 2. However, the optimism withered when a Matrixport report presented the possibility of a denial of all ETF applications this month. Amid the report, a wave of sell-off ensued, leading to a severe market collapse. BTC dropped to a low of $40,879 on January 3, with liquidations approaching $700 million in the market. Yan. Ngunit may inilabas po na isang report ang Matrixport kung saan ay ayon po sa kanila ay i-deny daw po or i-disapprove daw po ng SEC ang lahat ng applications ng mga ETF applications sa loob ng buwan na ito. At meron pang mga ibang mga nagsasabi na eksperto na hindi daw kasi na-meet ng mga applicants yung requirements ni SEC. Kaya yan, mukhang marire-schedule po ito. At dahil dito ay lumabas yung dahil sa inilabas na report na ito ni Matrixport ay marami po ang natakot at sila po ay nag-sell off.
Yan, dulot po ng kanilang sell-off ay nagdulot po yan ng selling pressure at nag-collapse itong si Bitcoin. Nagkaroon ng market collapse at hindi lamang po si Bitcoin ang apektado rito, naapektuhan na rin po ang lahat ng mga altcoins. Yan, bumagsak po si Bitcoin hanggang sa pinakamababang presyo nito na $40,879 noong January 3. At marami pong na-liquidate dito na nakabukas po ng mga long positions nila sa futures or derivatives trading. Umaabot po ng 700 million yung natalo sa kanila. Despite engineering a recovery, the premier crypto recorded a 4.69% intraday slump that day, its highest intraday decline since December 11, 2023. Nonetheless, the asset has recovered most of the January 3 losses, currently trading for $44,007, amid a battle to hold up the $44,000 price threshold. Bitcoin ended the week with an impressive 4.41% increase despite the January 3 collapse. As its current price, the crypto asset next pivotal resistance below the $45,000 mark sits at $44,857, currently at Fibonacci 0.786. Kaya yan daw po yung next na pivotal resistance na nasa ilalim daw po ito ng $45,000 na presyo, kung saan ito ay nakatapat po sa presyong $44,857, kung saan ay yan din po yung level ng Fibonacci na nasa 0.786. Near slumps below $3. Near Protocol had fervently defended the $3 price territory since reclaiming it on December 21, 2023. Before the December 2023 upsurge, the last time Near traded at the $3 mark was in October 2022. Upon hitting a high of 3.625 on December 21, the token held above the $3.5 level for several days, eventually hitting $4.62 on December 26, 2023. Kaya yan, ayun po rito ay mukhang nadepensahan raw po or nadepensahan ni Near Protocol ang kanyang $3 na price territory mula nung nakamit po niya ito or nagawa po niyang akyatin nitong nakalipas na December 21, 2023. Kaya yan po yung chart dito ni Near mula po ito sa datos ni Binance. However, the asset began this week on a bearish note, caught in a consolidation preceded by a drop to 3.520. The asset struggled to defend the $3.5. A measured move toward reclaiming the $4 level materialized on January 2, but the bears mounted stern opposition at the 4.33 resistance point. Amid the market's lump on January 3, Near dropped below the $3 mark for the first time since December 21, 2023, collapsing to the support level of $2.905. Near Protocol recovered the $4 zone in a recovery move the next day, but this campaign was short-lived. The asset has shed off more gains since then, recording 2 consecutive daily losing candles at the end of the week. Near ended the week with a 7.7% decline, relinquishing the $3.6 and $3.5 pivotal price threshold. Kaya yan po yung sitwasyon ngayon ni Near Protocol. Natapos po ang kanyang linggo sa isang 7.7% na decline. Yan, binitawan po niya ang presyong 3.6 at saka 3.5 na mga pivotal price threshold. Yan, ito naman po si Bonk. Bumagsak naman po siya sa kanyang 4-week low na presyo. Bonk has been on free fall since it hit an all-time high of 40 digits 34.98 on December 15, 2023, and this continuous slump spilled into this week. Since claiming the all-time high, the meme coin has registered lower and lower highs, now 67% down from the peak value. Kaya yan po siya, red na red. The downward spiral has resulted in the formation of a downtrend, further exacerbated by the latest market-wide turbulence. Bonk was one of the most impacted by the drop, losing 13.68% of its value on January 3. The asset only gained 2% the next day in a weak recovery attempt. Kaya yan, yung pagbagsak po na ito na nangyari po kay Bitcoin ay si Bonk daw po ang talagang pinaka-apektado
ng pagbagsak nito. Kasi ayan na bumagsak po siya ng 13.68% sa kanyang value noong January 3. At nagkaroon lamang po siya ng gain, nakabawi lamang po siya ng 2%. Subsequent days dealt further blows to the meme coin with a 6.33% slump on January 5 and 3.83% drop on January 6. Amid the sustained drop, Bonk ended the week at 40 digits 1075, marking its lowest price in 4 weeks. The token closed the week with a discouraging 23.4% decline. However, with a CCI of negative 103, Bonk could be on the verge of a trend reversal. Ayan. Talagang matindi po talaga ang naging matinding impact ng collapse ni Bitcoin dito kay Bonk. Ayan, sunod yung kanyang pagbagsak. Noong January 6 ay bumagsak na naman po siya ng 3.83%. At yan po, nagtapos po yung kanyang presyo. Yan sa nakalipas na linggo ng 40 digits 1075. At ito raw po yung pinakamababa na presyo nito sa loob ng 4 na linggo. Ayan, at nakaka-discourage na rin po yung kanyang nakaka-discourage po yung kanyang closing week kasi nagkaroon po siya ng 23.4% decline. Ngunit ay wag po daw po tayong mawala ng pag-asa kasi yung CCI indicator po niya ay nagpapakita po ng negative 103. Ito po ay isang indicator na nagpapakita po na mukhang magkakaroon po ng isang nalalapit na reversal itong si Bonk. Yan, siya po ay magkakaroon ng pagtatalbog po siya na parang bola at ito ay aangat. Yan, mukhang malalim yung kanyang pagkakabagsak pero yan, umabot na po siya sa sahig at ito na po ay tatalbog para ito ay umangat. Kaya yan po ulit yung mga tatlo na mga cryptocurrencies na kailangan daw po nating tutukan ngayong linggo na ito ayon kay Crypto News. Siyempre ay yan po si Bitcoin, si Near Protocol at saka si Bonk. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ipakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.